So yun guys, welcome back sa YouTube channel Chan TV. At sa video na ito, nandito ako ngayon sa Toledo. Sa nakikita nyo, sobrang daming tao, diba? Ako lang yung nag-isa. At sa video na ito guys, meron akong gustong i-share sa inyo. Ikaw ba yung tao na soft-hearted, na merong masabi yung ibang tao sa'yo at sobrang apektado mo na? Ikaw ba yung tao na konti lang yung sinasabi ng ibang tao, big deal na para sa'yo? Ikaw ba yung tao na pag pinapagalitan ka, maiiyak ka at nasasaktan ka? Ikaw ba yung tao na meron ka namang gusto pero sinabi ng ibang tao, sinabi ng mga tao, sinabi ng taong nakapaligid sa'yo na ito yung bagay sa'yo at ginagawa mo na kahit hindi mo naman gusto? Ikaw ba yung tao na wala kang self-confidence, na hindi mo mailabas kung ano talaga yung gusto mong ilabas, at meron kang gustong sabihin pero hindi mo siya masabi dahil meron kang fear and doubt sa sarili mo? At ito, kung isa ka sa tao sa nabanggit ko, watch until the end kasi meron akong solusyon para sa'yo. Para mas mabilis ko ma-share sa inyo, idadaan ko na lang sa isang kwento. Merong isang kwento. At itong kwento na to, merong isang bata at merong isang tatay. So mag-ama silang dalawa. At ang nangyari, itong mag-ama, naglalakad sila. Dala nila yung kalabaw nila. So kailangan nila tumawid sa maraming barangay, sa maraming kanto para makarating sila dun sa birthday party. Ay, gets nyo ba? Para makarating sila dun, syempre, nakapagod man sila maglakad. So meron silang dalang kalabaw, so anong gagawin nila? Pinasakay ng ama yung anak sa kalabaw. Sabi ng tatay, "Nak, sige nak, sumakay ka sa kalabaw." Sabi naman ng bata, "Bakit naman tay?" "Kasi ako, tatay naman ako. Kaya ko naman. Siyempre, gusto ko ikaw, hindi ka mapagod." So ngayon, sumakay yung anak sa kalabaw. Pagdaan nila sa unang kanto, sabi ng mga tao dun sa unang kanto, "Uy, ano ba naman tong klaseng bata na to? Yung tatay, pinapalakan niya, tapos siya yung sumakay sa kalabaw. Instead, yung tatay niya yung sumakay kasi kaya pa naman magbanat ng buto ng bata kasi bata pa yan eh." Kaya syempre, na-hurt yung bata. Kaya sabi ng bata, "Tay, baba na lang ako tay. At ikaw na lang yung sumakay tay." Sabi ng tatay, "O sige nak, kung yun yung gusto mo, kaya yung tatay sumakay." Pagdaan nila sa pangalawang kanto, may mga nagsasabi dun, mga marites din, sabi nila, "Uy, ano ba tong klaseng tatay? Yung anak pinalakad, tapos yung tatay sumakay. Ano ba naman to? Hindi makatarungan to. Yung anak pinalakad, tapos yung tatay sumakay. Hindi to magandang hilimbawa. Mas inuuna pa yung tatay yung sarili niya kaysa sa bata." Sabi ng tatay, "Baba na lang ako kasi marami silang nasabi sa akin. Pangit daw yung ginawa ko kasi ako yung sumakay." Kaya sabi ng tatay, "Ganito na lang nak. Maglakad na lang tayo pareho. Hindi na tayo sasakay sa kalabaw." Kaya ang nangyari, naglakad sila pareho. Pagdaan nila sa pangatlong kanto, ganito yung sabi ng mga tao dun, "Uy, napakabobo naman tong mga taong to, yung mag-amang to. Merong kalabaw, hindi man sinasakyan. Ano bang klase yung utak na meron sila? Bakit meron kayong kalabaw, di nyo naman sinasakyan? Anong gamit ng kalabaw na yan?" Sabi ng mga mag-ama, "Grabe naman to. Dami nilang sinabi. Di lang kami sumakay kasi naawa kami sa kalabaw eh." Ganito, sabi ng mga ama, "Ano kayo pwede natin gawin? Kasi hindi na tayo sumakay. Tapos dami pa lang sinabi." Pagdaan nila sa pang-apat na kanto, syempre silang dalawa sumakay na sila. Sumakay silang dalawa kasi may nagalit nung hindi sila sumakay. Yung tatay lang sumakay, yung anak lang sumakay. Nung hindi sila sumakay, may nagalit. Sabi na, "Sakay kaya tayo dalawa na. Baka di na sila magalit nito, wala na sila masabi." Kaya ang pangapat, syempre pangapat na kanto, sumakay sila. Sabi naman sa pangapat na kanto, pagdaan nila dun, may tindahan dun. Sabi ng mga marites dun, "Ano ba naman to? Grabe naman tong mga taong to. Hindi sila naawa sa kalabaw. Bakit? Buong araw na ngayon nag-aararo yung kalabaw. Sinakyan pa nilang dalawa. Grabe naman kayo. Hindi kayo naawa sa kalabaw.
Kaya ang tuloy, yung mag-ama tuloy, nasad sila. Grabe naman to. Kahit anong gawin natin, dami nilang sinasabi. Kaya sa paglimang kanto, ito na. Siyempre, dumaan sa paglimang kanto, dami ulit tao. Dami ulit tao. Sabi nila, kung yung anak lang sumakay, mayroon sa masasabi. Kung yung tatay yung sumakay, meron ulit silang masabi. Kung hindi kami sumakay, meron silang masabi. Kung sumakay kami, meron pa rin silang masabi. Alam mo, panglima nilang ginawa. Pagdaan nila sa panglimang kanto. Alam nyo, ano? Ang ginawa nila, binuhat na lang nila yung kalabaw. End of the story. Ngayon, anong moral lesson dun sa story na share ko sa inyo? So, comment kayo dyan kung anong moral lesson ng story na share ko sa inyo. Okay, comment kayo dyan. At ako, para sa akin, ang moral lesson dun, kahit anong gawin mo sa buhay mo, may masasabi at masasabi yung ibang tao. Gumawa ka ng mabuti, may masasabi sila. Gumawa ka ng pangit, may masasabi sila. Gumawa ka ng sakto, may masasabi sila. Gumawa ka ng grabe, may masasabi sila. Kung magpakabait ka, may masasabi sila. Kung magmamasama ka naman, may masasabi sila. Kung nasa gitna ka lang naman, may masasabi at masasabi sila. Kaya always remember, kahit anong gawin mo, may masasabi at masasabi yung ibang tao sa'yo. Gumawa ka ng mabuti. Grabe, napakabait mo naman. Hindi naman dapat ganyan kasi napakabait mo naman. Gumawa ka ng masama. Grabe, napakasama mo naman. Bakit mo naman yan ginagawa? Oh, nagtrabaho. Oh, grabe, nagtrabaho ka nga pero wala ka namang naiipon. Kunti lang naiipon mo. Wala kang trabaho. Napakatamad mo naman. Grabe naman, napakatamad mo. Wala kang trabaho, wala kang ginagawa dyan sa bahay. Puro ka lang nakahilata. Nag-business ka naman. O nag-business ka tuloy. O meron ka tuloy business pero di ka naman nagbibigay. O kung magbibigay ka tuloy, konti naman. Magbibigay ka tuloy pero hindi naman sa akin lahat. Kung magbibigay ka, hindi naman sa kalahatan. 'Di ba? Kung wala kang gagawin, wala ka namang ginagawa. 'Di ba? So kahit anong gawin mo, may masasabi at masasabi yung ibang tao. Gumawa ka ng mabuti, may masasabi sila. Gumawa ka ng masama, may sasabi sila. Ang importante, hindi ka magpa-apekto sa sinasabi ng iba. Hindi ka apektado sa lahat ng sasabihin ng iba. Always remember, don't let other people decide or control your destination. Tandaan niyo yan. Kasi bakit? Imagine nyo, sino mas highest? Mga tao nakapaligid sa'yo, pamilya mo, o yung Panginoon? Siyempre, lahat sasabihin nyo, Panginoon. Sino nagkokontrol sa inyo? Yung Panginoon o yung mga tao, kaibigan mo, kamag-anak mo, pamilya mo, o yung Panginoon? Nagkokontrol ng desisyon mo. Yung iba, may sabi Panginoon. Yung iba, magsasabi, mas madalas nagkontrol ng mga desisyon natin, yung mga parents natin, mga kamag-anak natin, mga close friends natin. Diba? Totoo, hindi? Totoo. So ngayon, gusto ko iparating sa inyo na even God, hindi tayo kinontrol. Binigyan tayo ng kakayahang mag-isip, mag-decide, magsalita, magdesisyon ng sa atin. Ulitin ko, even God, binigyan tayo ng kakayahan na mag-isip at magdesisyon ng sa atin. Hindi niya tayo kinontrol. O yung Panginoon nga, yung pinakahayes sa lahat, hindi niya tayo kinontrol. Paano pa yung taong nakapaligid sa atin? So papayag ka, kontrolin ka ng taong nakapaligid sa'yo, hindi ka nga kinontrol ng Panginoon na creator ng lahat. Imagine nyo, okay lang magpakontrol ka, basta yung gusto mo na buhay at gusto mo yung tao. Sapo na lang, gusto mo na maging ganito ka, magpakontrol ka sa kanya. Kasi gusto mo maging ganyan ka eh. Pero kung hindi mo naman gusto maging ganyan, syempre, initiative. Huwag kang magpakontrol. Lakasan mo loob mo. Paano ba maging malakas yung loob? Nag-start yan sa belief. Kailangan maniwala ka sa sarili mo. Kailangan maniwala ka sa sarili mo na kaya mo. Kailangan maniwala ka sa sarili mo na kahit wala sila, kaya mo. Kasama mo yung Panginoon, kaya mo. Okay ba yon? So ngayon, sana may natutunan kayo sa video natin ngayon.
sa Sunday content natin ngayon. At thank you so much kasi nandyan kayo sa mga viewers na nanonood. At thank you sa lahat ng sponsor. Thank you so much. At sa mga bagong napadpad dito sa channel natin, kung meron kayong natutunan, comment down below. At kung meron kayong gustong itanong, comment down below. So, comment lang kayo guys. Thank you sa lahat ng mga nanood. At sa lahat ng sponsor, thank you. Tita Marilyn, Tito Jo, Lolo Tony, Sir Carlos, Sir Joey, Sir Jose. Thank you so much po. And God bless you. Thank you so much mga bagong napadpad sa channel natin. Don't forget to click like, comment, and share. And click nyo din notification bell. Subscribe. And click nyo din subscribe and click nyo notification bell para always kayong updated sa lahat ng videos na i-upload natin. So yun lang naman guys. Thank you for watching. See you sa next episode. Watch more Videochan TV and subscribe for always updated Salahat and videos na susunod. Thank you for watching. See you on next episode.